Isang maganda at mapagpalang araw nga sa bawat isa. Ngayon ngang umaga ay kasama ko na naman si Tito Romy. At iikot lang kami ngayon sa malapit, sa Linawan kung saan may mga gulayan. Para bumili ng mga gulay. Papunta na nga kami nito ng Luzon para kitain si Kuya Janbert. Tapos pupunta naman kami ng Linawan para dun kitain sila Kaingo. At nung makumpleto nga kami sa Linawan, ay agad na rin kaming umalis para sa una naming destinasyon, ang pagbibilhan namin ng sitaw. Puro senior citizen nga itong mga kasama ko ngayon. At ang tawag nga raw sa grupo nila ay mga batang ulip. Yung sementeryo, yung Our Lady of Eternal Peace dahil lagi yata silang nandoon noon. Maganda rin kasi magbike doon, malawak. At payapa, syempre sementeryo kasi yun eh. At maya-maya lang ay nakarating na kami rito sa pagbibilhan namin ng mga sitaw. Napakalapit lang nito mula dun sa Linawan Bridge kanina. At ito nga sila ate, kakaani lang nila ng mga sitaw. At itinatali na nila ang mga ito para maibenta na. Ang ganda nga rin talaga ng pwesto rito, nakaka-relax. Ganito talaga yung mga masasarap na buhay, buhay probinsya. Ganito yung mga magagandang datnan paggising mo sa umaga. Mapayapa at maliwalas. At sariwa pa ang hangin. Tila kakaiba nga itong mga nadaanan namin ngayon. Dahil hindi mo talaga makita yung dadaanan. Dahil puro halaman at mga damo. Pero itong si Kaingo, siya talaga yung mga nakakaalam dito. Kaya't siya ang nangunguna sa amin. At maya-maya nga'y nadaanan namin ang magandang spot na ito. Nakaka-relax at nakaka-inlove ang spot na to. Mamamasdan mo ang ganda ng kalikasan. Pati yung mga damo na basa pa gawa ng hamog. Masarap sanang pumunta rito araw-araw kung madali lang yung daanan. Baka kasi bigla kami makasalubong na ahas. Wow, ganda rito mga kaibigan. Linawan pa rin ba to? Picture. Ganda oh. Hindi na nga rin nagtagal at umalis na rin kami. Pupunta naman kami ngayon dun sa bibilhan namin ng mga okra. At malapit nga lang yun sa tinambayan namin. At dito na nga iyon. Ang ganda rin ng pwesto ng bahay nila rito. Napaka-presko at nakaka-relax. Kung may pagkakataon, mas gusto kong tumira sa mga ganito kesa sa syudad. At ito nga yung kanilang okrahan. Meron ding mga kamuting kahoy. At ngayon nga sariwang-sariwa pang hina-harvest nila ate at nila kuya yung mga okra na ibibenta sa amin. Maya-maya umalis na rin kami dun. At papunta naman kami sa bibilhan namin ng mga sili. Pero syempre kakaiba pa rin itong mga dinadaanan namin. At maya-maya nakarating na kami dito sa pagbibilhan namin ng mga sili. Pero ang tatambad muna sa'yo ay itong mga naglalakihang papaya na talaga namang nakakatakam. Tapos sa paligid, andun yung mga taniman ng mga sili. Merong bell pepper, merong siling haba, at meron ding labuyo. At namitas na nga rito sila Tito Romy ng mga sili. Sayang lang at kahapon pa pala naubos yung mga pipino dahil kahapon pa rin sila nag-harvest. Kaya wala na kaming naabutan. Mas mura nga ang mga sili rito kumpara sa palengke. Ang bell pepper yata ay nasa 300 pataas. Pero dito sabi ni ate 220 lang daw ang kilo. At binigyan nga rin kami ni ate ng mga papaya rito. Yung may mga sira yung balat pero okay naman yung loob. Tapos nanghiram na rin ng kutsilyo para mahiwa at makain na rin namin dito. Masarap talaga ang mga prutas lalo na kung kapipitas lang nito. Sariwang-sariwa at napakasarap. Binibenta nga rin nila ang mga papayang ito kaya lang hindi na namin natanong kung magkano. Pero salamat talaga kila ate dahil binigyan nila kami. Hanggang dito na nga lang ang ating video. Dahil maya-maya rin ay umuwi na kami. Maraming salamat sa panonood. Ingat sa lahat and God bless.